Yan mga kamamaw, panibagong araw at panibagong buhay ka, doon na naman tayo ngayon. So ngayon mga kamamaw, babalik na ako sa trabaho after 2 days kong magpahinga. Inano ko talaga magpahinga mga kamamaw dahil iba talaga yung nararamdaman natin to sa ngipin nga natin dito, lalo dito sa ngipin natin. Pero medyo okay na siya, pero pag sasalitain ko ng dila yung gums ko, meron pang namamagang part. So ngayon ito na, lagi ko na nga dinadala ito, tsaka from time to time talaga na every 8 hours is umiinom tayo ng gamot. So dinala ko na yung gamot ko. So ngayon sakto yung akong gamot ngayon after 8 hours ulit. Kaso nga lang medyo hirap si kamamaw mag-decide. Yun ang pinakamahirap mga mama, yung decision time ko na kung kakain ba ako o hindi. Kasi mga mama, natatakot na ako na may times na baka mamaya magkamali ako ng pag-chew o pagnguya is sumakit na naman. So ngayon ano lang, honestly halos hindi na ako nakakakain. Kaya laki na rin ang binagsak ng katawan ko. Ang laging naman advantage naman, lumit lalo yung tiyan ko, lalong nawala na talaga yung tiyan ko. Talagang even yung mga dating sinusuot ko ng mga hanggang maigsing fitted talaga na dating parang 6 years ago nung wala pa sila misis, 7 years ago, ito yung mga sinusuot ko dahil kasi dati medyo maganda yung katawan natin kasi mahilig tayo mag-workout. Kung lang ulit ang babalik. Dati pag sinusuot ko yon parang puputok. Even sa tiyan parang nakabakat. Ngayon flat na siya kahit na isuot mo itong mga maliliit na t-shirt na ito, yung tatawag natin small kasi hindi na ako masyado nagbabagi fit eh. More on loose tayo, di ba, na magdamit. Ngayon hindi na siya putok, hindi na rin nakabakat yung tiyan ko. Yun ang naging advantage dun sa mga nangyayari sa atin. Kaso nga lang disadvantage nga, hindi nga tayo nakapagtrabaho. So ngayon babalik na ako at dinala ko na rin itong binigay na ng doktor kung sakaling hingi ng supervisor natin yung reason bakit tayo hindi nakapasok, ano yung nangyari sa atin. Ito na, dinala ko na rin, kung hihingi niyaabot ko, mas maganda ibigay ko na rin kasi binayaran ko 20 bucks eh, para kahit pa paano eh, kumbaga mapakanabangan talaga itong natin. So ngayon babalik na ako Wednesday na, so nawalan ako, hindi ako nakapagtrabaho ng Monday, Tuesday. So ang hirap kumain mga kamamo. Ito kwento ko na lang yung na-experience ko. Tipong bumili na ako ng salad, tinry kong kainin yung lettuce. Parang alam yung kakaparanggot na lettuce lang na nandun na nilagyan ko lang dressing, wala namang ibang karne or topping sa ibabaw. Alam mo yung kailangan mong kagatin o it takes 30 minutes or more doon sa maliit na iyon para lang makain ko. So ganun ako ngayon, binabagalan ko yung pagnguya. Tsaka din inaalalayan ko talaga siya kasi once na magkamali ako ng at tumama dito, iba kasi yung pakiramdam mga kamamo. Alam mo parang mag-i-incredible ka sa sakit. So hopefully, so far sa ngayon medyo umaano na siya, wala na siya, hindi na siya namamaga. Dati pag ginawa ka mo nakalobo ngayon na pag tinignan ng ko, hindi na masyado siya, nawala na siya mga effective yung gamot na binigay ng doktor. So ubusin ko lang ito hanggang sa maubos yung gamot. Ayan, yun na yun, sana hopefully. Pero so far sa napapansin ko, in 2 days na iniinom ko siya, effective siya. So ngayon babalik na ako sa trabaho. At hindi rin biro mga kamama kasi kung mawala ka ng trabaho, ang hirap naman, di ba? Syempre marami tayong pinabayarang bills, marami tayong responsibility. Pero although naman itong sick leave na to is bayad naman to ng company kasi naman yung sa sick leave na naman natin. Pero ibig sabihin sayang yung mga overtime na natin na nalagpasan kasi sinasamantala din natin ngayon kung sakali may overtime na ng overtime kasi hindi naman sa lahat ng buwan o lahat ng pagkakataon is merong overtime. Tsaka ito yung chance kasi kahit pa paano may taga-alaga tayo kay Jacob, may kapalitan ako kasi ganun ang nangyayari. So pag bumalik ang school time, si Ate Bless ay parang ang dating isusunduhin naman namin siya ni Jacob bago ako pumasok. So ganun, 3 o'clock if I'm not mistaken ang out ng anak ko. Pagkasundo ko sa kanila, atid ko sa bahay, tapos ako naman nalang papasok. So hopefully sana
maging maganda na. And then this coming Saturday, meron tayong invitation dun sa kaibigan natin kay paring Charlie na ini-invite kasi sa ano sila, parang apartment silang tatrabaho. So nakatira sa may parang indoor pool dun sa ano. So ngayon nagkayayaan yung mga bata. Syempre si Jacob mahilig sa swimming yan, tapos makakasama pa niya si paring Spencer. So excited ako para dun sa bata, para nalilibang siya. At the same time, nakikipaglaro siya sa ibang bata para kahit paano bata pa lang kumagay naso-socialize mo na talaga sila, nasasanay na sila na makipaghalubilo. Kasi syempre, alam naman dito sa Canada talagang napaka kung hindi mo ilalabas yung mga bata ay talagang hindi nila may enjoy yung mga moment habang maliliit pa sila. Pero syempre, ayun, Saturday, marami siguro mga bata rin doon na din natin nata yung anak nila ni Islaw. Hindi ko lang alam kung yung iba, kung sino pa yung mga pupunta sa bandang tanghali iyon. So anyway, ayan, babalik na ako sa trabaho. Papakaramdaman ko yung kasi nung nakaraang pumasok ako, hindi ako nakakain. So ang baon ko ngayon, ito, medyo parang nalabsak na. Ayan, salad. Tapos nilagyan ko lang siya ng parang mayo, parang Thousand Island dressing, tas dalawang hard-boiled egg, tsaka ayan, saging. So ito, di ko alam kung gaano katagal ko kakainin yan, kasi talaga kung di ako kakain, kawawa naman ako. Honestly, kanina kumain ako, konting sabaw lang na may kanin, yun lang kinain ko. Tas kahapon ganoon din, ang kinain ko salad lang tsaka saging. So syempre sa naging lifestyle natin, hindi tayo nasanay ng ganun lang yung kinakain natin. Syempre kailangan pa rin natin kumain ng mas masusustansyang pagkain, at the same time yung mga meat, para kahit pa paano yung energy mo ba. So ngayon, sa napansin ko nga talagang na-diet na ako, mga kamama. Bala ko nga, sabi ko nga kay miss, kung sakaling bumalik na kahit pa paano bumalik na, nakakanguya na ako, try ko magpapakulo ako ng kamote, ng sweet potato, para kahit pa paano inyong anin ko. Kasi total naman andito na tayo sa point na parang nag-workout na tayo. Nakasanay na natin mag-exercise, pero syempre ilang araw tayo, almost a week, na hindi tayo nakakapag-workout dahil nga bawal din magbuhat dahil doon sa ngipin ko. Kasi yun ang pinakaano niyan, bawal mong ibuhat yan pag namamaga yung gums mo. Hindi pwede talaga. So ngayon, babalik ako siguro baka by next week. Titingnan ko muna kung magiging maayos na yung gums natin. Pag maayos na yung gums natin, babalik na ako sa workout. Pero as of now, more on tayo, diet food muna tayo. So kahit pa paano, sayang nga sana kung magsasabay yung diet food tapos workout. Maganda pero syempre wag natin pipilit yung mga bagay na hindi pa naangkop sa panahon. So diet lang muna. Pagka lose ng weight, and the end, banatan mo ng workout, diba? Kasi yun lang talaga libangan ko, tsaka investment ko, masasabi ko sa sarili ko na yung bang alam kong may may ma-achieve ako, at the same time syempre good health din yun, diba? Kung ayun na magiging libangan ko. So ayun mga kamama, try ko muna tumawag sa supervisor, tanong kung kailangan pa nila ng certificate ko para i-akit ko na. So maaga akong pumasok ngayon dahil hindi ako pwedeng pumasok ng maaga katulad nung ginagawa natin para makapag-overtime tayo, dahil kakabalik lang natin sa trabaho. So hindi tayo pwedeng mag-overtime ngayon. So from 4:30 to 1 o'clock lang tayo ngayon. But we'll see tomorrow if kaya nating mag-overtime. Habulin natin kahit paano meron tayong konting overtime this week para kadugtong dun sa sa susunod na linggo, para kahit paano may extra tayong pang grocery. Yan, bibigay ko na sa supervisor to. Sabi kasi ni Kuya Lau, nakausap ko, baka daw ma-reimburse din yung 20 para sa kayo din So papasok muna sa supervisor natin. So ayun, napasok ko na. Papasok na ako, magka-clock in ako. Let's go. Oh, should be in this week. Better be. Definitely. It's gonna be in like mid-August. But I ordered my boxes. I ordered those in June. So I'm getting really scared. So scared right now. So yun mga break time na. Kinakabahan na naman ako. Di ko alam kung mangunguya ko yung baon ko. Salad, hard-boiled egg, tsaka saging. Tatakot ko sa mga pag kumakain ako. Ganito yung nararamdaman ko na parang kahit gutom ka. Gusto yung kumain. Parang alam mo yun, baka mamaya makagat ko ng alangan. Ayoko nang pakaramdam nung nararamdaman ko yung pain nung ngipin ko. Pero we'll see, try natin kasi mga nakarang araw hindi talaga ako nakakain.
Diyan pala mga kamamo yung yung subscriber nating si Eric Malyari. Shoutout pala kay Eric Malyari. So ayan, kakain tayo ng yung saging. Yan, subscriber natin yan. Tinanong pala ako nung supervisor ko si Paim kung kamusta na daw ako. Sabi ko ito first time kong tatry kumain ng yan lang mga kamamabaong ko. Hindi ko pa sure kung kaya kong mayain. Try natin na. Takto. Medyo okay na, hindi katulad ng nakaraan niya. Kaprasang bite ko lang, maano agad tong ko. Ito pinamumaya ko kainan. Sino lang kinakain natin. Namimiss ko na kumain yung, alam mo yun, yung mga sininggang na baboy. Tinolang manok. Wala talagang kailangan natin mag-adjust kasi kung hindi tayo mag-adjust mahirapan talaga tayo. Mahirap yung minararamdaman sa katawan. Ngayon so far hindi ko siya nararamdaman kasi malambot nung kinakain natin. Mamo, nakita nyo yung nakita nyo yung say hi to my vlog. Douglas. Yo, kamamao! Kaya nakita nyo mga kamamo yung kidlat, akala mo may nagpo-photoshoot. Na may bantang Martinsville daw yan kasi pinakita sa akin ni Tyler yung katrabaho ko. Parang sobrang heavy rain sa kanila, parang may hail pa nga sa video yung pinakita niya sa akin. Yung kalakas, pero dito makita mo naman dito sa atin, tuyo wala. Sa may bandang west side daw, sa may bandang Blairmore, malakas ang ulan, tsaka ay hindi pala malakas ang ulan, parang di ko alam. Is it heavy rain in Blairmore, he said? And then there's no light, just no light lang daw, wala dong electricity ngayon doon sa may bandang Blairmore, kasi kakatawag ko lang, di ka lang misis. Tinamasta ko si Jacob. Yun. Rin kasi sa balita, meron daw lightning and thunder ngayong gabi, pero bukas sunny day pa rin. So yun yan, ayun, nakita nyo naman sa may bandang na yun, grabe mga kamam. Yun. So pa naman doon sa kinain ko is kahit pa paano hindi sumakit yung ipin ko. So ganun na lang, dadaan-daanin ko na lang hanggang sa bumalik ako sa ayokong pilitin din yung bagay na hindi pa talaga nakakma. Pero syempre pabor pa rin sa akin kahit pa paano. Sabi nga ito na yung time ko siguro, samantalahin ko na yung pagkakataon na ito na, mag-start ako ng diet ko kasi after nitong gumaling na to, magbabalik na ako sa pag-workout ko. Kaya nahilingan ko na rin yung tumatakbo, nag-jogging. And kahit pa paano magandang investment yan para sa sarili ko. So nakakaano lang din kumbaga ba, ito na yung hudyat na mag-diet ka na dyan. Mama, what ikaw ay lumuloko na. Hindi kasi ako sanay ng sa ngayon, since na dumating ako dito sa Canada, talagang talaga ako kumbaga ba, workout holic talaga si Kamama. Mahilig talaga ako mag-workout. So medyo natigilan ng konti, hindi naman siya natigilan ng konti kasi wala rin talagang time kasi nga kay Jacob, nung dumating si Jacob na na tayo ng time, minsan sinisingit ko na lang, hindi katulad talaga dati na nakapokus ako, talagang may oras ako para mag-workout like 1 hour and a half, ganun ang workout time ko pag nag-workout ako. Pero syempre ngayon nandito na kumbaga pinapayat na ako ay makita niyo naman, hindi lang halata siguro sa kasi malaki yung ko, yung sabi balat ako dito na parang nakaangat, pero ramdam ko sa katawan ko dahil yung suot kong t-shirt ngayon is small, size is small, pero hindi nakalabas ang tiyan ko. So ito na yung ko, kailangan ko lang bumalik alindog, hindi naman balik alindog para lang sa para lang sa mga taong nakakakita, hindi para sa sarili ko to.
Kaya yun pala mga kamamaw, add ko na lang dito sa vlog na to sa mga gusto mag-order ng mga sports apparel like t-shirt, like makikita niyo sa vlog ko, inano ko yung mga t-shirt like kila Jordan, kay Rodman, kay Eminem, meron pa akong Justin Bieber na nakita. And then may mga shorts na pang basketball, which is pwede nyo ring pambahay dahil may bulsa siya, magandang quality. And then mga cup. So alam ko nagbaba ng presyo si MG Forma, so ano na siya, $25 na lang siya instead na $30. So mga gustong umiscore ng mga sinabi ko, mag-message lang kayo kay MG Forma sa Facebook niya. Ito yung Facebook niya, yan. So ayan, magandang klase yung mga ano yan, sports apparel na yan, kaya sulit. Tinanong ko ngayon yung paborito kong dressing. Sabi yung paborito kong dressing. Usually sa Pilipinas, nagtatrabaho tayo sa TGI Friday. So ngayon, tinanong ko yung ano yung recipe nung nung honey mustard. Nako, pag sa mga nakakain ng TGI Fridays, alam niyo ito sabihin. Tayo sa mga taga TGI Fridays dati, alam niyo yung lasa ng honey mustard kasi yun ang balak ng dressing sa sa mga salad sa mga susunod natin baon or sa bahay, pagkain sa bahay, para hindi din tayo nagsasawa sa kasi kung puro salad yan naman, di ba, syempre para ka ng kambing nun eh. So ay naghahanap ako ng iba't ibang idea para at least kahit pa paano hindi tayo paumay sa kinakain natin. So ayun, honey mustard ang napili ko, and then tag dito, yung panahon ngayon medyo maano na rin, di ba? Para mabilis na rin dumilim. Mabilis na dumilim mga kamamaw. Siyempre, wala pa naman tayo sa point na wala pa naman tayo sa point na na matakot na tayo dahil pa winter na. Maaga pa naman August pa. Kasi usual, babagsak ang snow dito mga bandang like sometimes third week na ng November, ganun siya. So ito may lumabas na problema dito sa sasakyan ko. Kailangan ko na daw magpa-change oil. Alala ko na kailan ba tayo nagpa-change oil. Pina-change oil ko to bago tayo pumunta sa Steve Noto. So ngayon kailangan natin change oil. Siguro sa susunod na sweldo ko na lang papa-change oil ko na to. Talagang sabi sa'yo, kailan dapat may mga kumbaga ba ito na may mga nag-guide din sa akin kung sakaling nandun ka sa point na syempre nagkukulang tayo sa budget. Tagaling talaga na pagkakataon parang binigyan ako nung hint nung dashboard kasi napindot ko na, hindi in-exit ko na siya so napindot nagpalabas yung dashboard, nagkaroon tayo ng di ba, minsan na tayo kasi katulad niya, pumasok na naman tayo sa trabaho, wala naman tayo ibang ginawa so yan natin sa change oil. So ayun nga, may sa akin na syempre diskarte maganda para at least kahit paano nakakaipon tayo or hindi tayo nasa-short sa budget natin. Dapat yung mga ganyang bagay is parang kahit paano nag-iipon ka, naguhulog-hulog ka ng konti o nagtatabi ka para kung sakaling kakailanganin mo yung ganyang pagkakataon, hindi mo gagamitin yung talaga mismong pera o yung sinusweldo mo para hindi ka ma-short sa budget. Buti na lang ganun yung ginagawa natin ngayon. Meron tayong nakatabi na for the sake na kung sakaling katulad nito may papapalitan tayong stereo. Until now mga kamama, kasi
si Kuya Alex ay busy pa. So hinihintay ko talaga si Kuya Alex yung magkabit. Sa kanya na honestly yung box nung binili natin, nasa kanya na lahat yung pampapalit dito. Sabi ko sa kanya kung available siya ngayong linggo or next week, hindi pa daw. So sabi niya may message na lang niya kung kailan siya available, doon niya ikakabit to. Kay Kuya Alex na kasi kaya tiwala ko na ikabit niya tong kasi nga halos siya na yung gumawa ng lahat ng gamit dito sa sasakyan natin. Ito na lang naman yung last pagkakabit na ito, yun na yun. Tapos ito pala yung medyo napansin ko doon sa manubela natin, medyo hindi naman siya totally tabingi. May times na kasi usual pag nagdediretso tayo ng driving, may times na yung dati natin na hindi pa siya pinapalitan ng mga shock tsaka struts is kahit hindi mahawakan yung manubela, diretso siya. So ngayon hindi mo na siya pwedeng bitawan ng diretso na hindi siya hawakan nang hindi siya lumiligo siyang konti. So ibig sabihin nga talaga, sabi naman talaga nila pag ginalaw yung gulong mo o yung rim mo, pinalitan niya ng konti, automatic wheel alignment mo dapat yan, dahil sigurado magkakaroon something niya. Kasi nung naalala ko dati kay Kuya dun sa may perlight nang kinabitan siya ng parang may pinalit lang dito before, nakalimutan ko na. Nung pinalitan yon, parang tumabingi nga siya, di ba? Napansin ko parang tabingi siya. At the same time, nung pinalitan ng rim, pinalitan ng mags yung sasakyan natin, ganun yung nangyari, parang para siyang nakatabingi. So which is ina-alignment talaga yon. So pina-alignment na natin siya, okay na siya, nagdiretso na siya. Kaso nga lang na pinapalitan uli natin ng strut, kailangan natin pa-alignment. So tumawag ako sa Steven Otto kung magkano yung pa-alignment ng manubela, parang nasa 180. So hindi ko masabay-sabay kasi yung budget na hawak ko is para dito sa screen tsaka para do sa change oil. So ngayon titingnan ko pa kung paano yung gagawin ni Kuya. Pero sabi kasi ni Kuya, nasuggest ni Kuya, kasi kung hindi ko papa-align to, pwedeng mapudpud agad yung gulong. So sa mga talagang mekaniko dyan, yung mga marunong talaga sa mga sasakyan, pwede kayo mag-comment dito, matulungan nyo ako. Pero syempre mekaniko na rin naman si Kuya Alex. Kumbaga kung may mga extra pa kayong idea, pwede nyo isama natin dito, babasahin ko sa vlog. Maraming salamat din pala uli dun sa mag-anak kay kay Jean, kay Elias, kay Mira, tsaka kay Miguel. Ayan, shout out sa nag-comment sila nung nakaraan, sabi nagpapasalamat sila, parang at yan sa family, nagpapasalamat sila dahil sinoutout ko sila. So ayun, shoutout ulit kita Mira, shoutout sa iyo, and then shoutout kay Miguel. So ayun mga kamama, ako yung uwi na, at automatic pag uwi ko i-edit ko itong vlog natin. So maraming salamat sa inyo. Panibagong araw, panibagong buhay Canada. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamama.